Hi, it's me again, Rhea, and welcome to my world. And for today's video nga, samahan nyo kami na mag-rent ng gown para sa JS ng kapatid ko. Sa 22 nga ng February gaganapin to at ngayon ay February 18 na. Upo ikaw, upo. Sit. Ang galing, bait baby. Dance muna. Apat. Dance muna, Big. Gwenchana. Ting ning 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 ning. Gwenchana. Ting ning 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 ning. Gwenchana. Dali dance. Gwenchana. Ting ning 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 ning. Gwenchana. Ting ning 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 ning. Yun na ganito yung kamay, B. Na ganito kamay. Gwenchana. Ting ning 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 ning. Gwenchana. Ting ning 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 ning. Dali, dance ikaw. Tayo, dance. Gwenchana. Ting ning 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 ning. 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 Gwenchana. Wah! Tara dito. Ingat. Tayo. Takip. Iwan takip. Punas dito sipon. Ito, punas sipon. Sino ba pretty? Turo nga sino pretty. Ang galing. Ikaw pretty? Kiss muna, baby. Kiss muna. One more. One more pa. Yung bait na. Ning. Ang ganda naman ng aming mahalan Saan ka pupunta? Saan? Saan ka pupunta? Saan doon? Saan doon? Saan pupunta ang mahalan? Ay, ganito ba na eh. Saan pupunta ang mahalan? Ganda naman ang damit mo. Pretty naman yung damit mo, Paroni Pig. Pretty naman yung damit mo, Paroni Pig. Ito, sino to? Si Paroni. Sino to? Si Paroni. Si Paroni yan. Ang pangalan niyan, Paroni. Ikaw, ano pangalan mo? Trixie. Ito, si Paroni. Pangalan nito, Paroni. Ikaw, ano pangalan mo? Trixie. Around 11 ay pumunta sa bahay namin yung kapatid ko at dinala yung anak niya. Pinaalaga muna sa akin itong napaka-cute na pamangkit ko at umuwi nga siya sa kanila para maligo. At yan, nakabalik na nga siya ng mga time na yan. Fast forward nga ay nakaligo na rin ako ng mga time na to. Dito nga ay nagbihis na ako ng uniform pang trabaho. Kasi mamaya nga ay pagkatapos naming makuha yung gown na rerentahan namin ay dediretso na ako sa antayan ng shuttle namin. Kasi nga medyo malayo yung pagrerentahan namin ng gown. Alam ko na abutin kami ng anong oras doon para diretso na nga ako sa pagsakay ng shuttle. Naglalakad na nga kami nito papunta sa sakayan ng tricycle. Nakasakay na nga kami ng tricycle papunta sa labasan. Medyo malayo nga tong amin papunta sa labasan. Dala nga din namin tong mga gatas ng pamangkin ko kasi iiwanan nga namin to dun sa lola niya sa side ng tatay niya. At tingnan nyo nga guys, ang ganda ng panahon ngayon. Mag-aalauna nga ng mga time na to. Tingnan nyo naman yung bundok, napakagandang pagmasdan, nakaka-relax. Tingnan mo yung langit, napaka-cloudy. Gustong-gusto ko nga yung ganitong tanawin, lalo na yung sunset kapag hapon ay talaga namang pinagmamasdan ko yun. Siguro mga 10 to 15 minutes ng biyahe ng tricycle mula sa amin para makapunta ka dito sa labasan. Pagkababa ng tricycle na biyahe galing sa amin ay konting lakad pa nga para makasakay ka ulit ng tricycle. Biyahe naman to papunta sa bayan. Dalawa ang way dito para makalabas ka sa pinakang bayan. Dito nga kami dumaan sa kabilang daan. Yung isang way nga ay doon ang daan papunta sa pinakang bayan ng barangay na tinitirahan namin at itong ang dinaan
dinaanan namin ay papunta nga sa kabilang bayan. Doon nga kami sa kabilang bayan magre-rent ng gown. At medyo malayo nga yun kaya iiwanan muna namin itong napaka-cute kong pamangkin sa lola niya sa side ng tatay niya. Ang hirap kasing magsama ng ganitong kaliit na bata kapag may inaasikaso ka at mainit rin ngayong araw kaya iiwanan muna namin siya, nakakaawa naman siya kung isasama pa namin. Naawa nga kami na iwanan to, gusto nga sana naming isama kaya lang hindi naman kasi gala yung pupuntahan namin at nagmamadali din kami kasi may pasok nga din ako. At ito na nga, papunta na nga kami sa pinakang labasan nito. Last na nga tong tricycle na sasakyan namin tapos jeep na, tapos makakarating na nga kami doon sa pagrerentahan ng gown. Share ko lang sa inyo na wala pa nga akong maayos na tulog dito kasi night shift nga ako sa trabaho tapos 3 hours OT kami kagabi. Medyo malayo ang pauwi sa amin kaya kapag nung 3 hours OT kami sa trabaho mga 9 to 10 AM na ako nakakauwi depende sa traffic. Pero as a panganay na handang gawin ng lahat para sa kanyang kapatid ay go lang. Ganon talaga kapag panganay ka, kayo din ba? Binayada na nga namin dito si kuya, alangan namang hindi, di ba? Nandito na nga kami sa pinakambayan sa sakayan ng jeep. Tumawid nga lang kami tapos ayan sasakay na kami ng jeep dyan. Di na nga kami namili ng sasakayang jeep kasi jeep din naman yan. As long as abot naman yung signboard sa patutuguhan namin ay go na. O di ba yung totoo, puro sakay at baba nga tong vlog na to. Pagkababa nga namin ay sabi ng kapatid ko magturo-turo muna kami kasi nga ay wala pa nga pala kaming tanghalian. Anong oras na nga din to, siguro mga 2:00 na. Akala ko nga ay last na yung sasakay naming tricycle kanina, pagkadating namin dito ay sasakay pa rin pala ng isa pang tricycle para makarating dun sa pagrerentahan ng gown. Dito nga kami magrerent ng gown sa Barangay Tadlak dito sa LB. Kung taga LB ka, alam mo nga to. Sabi nga nung pagrerentahan ng gown ay dito nga ang meet up sa Tadlak Elementary School, pero pagdating namin dito ay wala pa nga siya. Napakaganda nga ng panahon ngayon, napaka-cloudy ng langit at matapos nga ang kaunting minuto ng pag-aantay namin, ito na nga si ate. Akala nga namin pagbaba namin ng tricycle ay ando na yung pinakang place or shop nila, pero medyo malayo pa pala, kailangan mo palang maglakad at pumasok dito sa iskinitang ito. O ang vlog nga pala na ito ay puro lakad nga at puro sakay ng tricycle at jeep. Habang naglalakad nga kami ay puro tanong ko kay ate kung malayo pa kasi literal na medyo malayo pa pala yung kanila kasi akala ko yung medyo malayo medyo malayo na medyo malapit lang. Konting lakad pa, tiis-tiis lang ay makakarating din tayo sa ating patutunguhan. Naiinip na ba kayo guys? Kasi ako naiinip na nga rin. Matapos nga ang 1 kilometrong paglalakad, 1 kilometro? Charot lang yung guys. Matapos nga ang ilang minutong paglalakad ay eto na nga kami. Andito na nga kami sa kanilang house. Wala pala sa shop yung kanilang business. Home base pala tong kanilang business. Maganda nga tong naisip nila kasi di na nila kailangan mag-rent or magpagawa ng shop para sa kanilang business. Kanina nga ay sinuutan na siya ng petticoat at ngayon nga ay isisukat na yung gown sa kanya. Royal blue yung kulay ng gown na to. In fairness, maganda yung design niya. Ball gown nga to. Akala ko nga ay isang diretsyong gown to, hindi pala. Dalawa pala siya, B. Sorry na, malay ko ba? Di naman kasi ako nakasali ng JS nung nag-aaral pa ako. Itong unang sinuot ay cocktail dress. Sabi ko nga sa kanya, pwede pala yung gawing cocktail dress na lang. Sabi ko nga sa kanya ay mag-cocktail dress na lang kaya siya. Kaso lang ayaw niya, gusto niya daw ball gown kasi maitim nga daw yung tuhod niya. At ito na nga yung pang-ibaba. Ito na yung pinakang magiging parang palda dun sa ball gown. Ganito pala siya. Na-amaze talaga ako kasi hindi ko alam na ganito pala yun. Nakala ko kasi isang diretsyong gown lang talaga. Magsisinungaling ako sa inyo kung sasabihin kong hindi ako nabano dito. At tingnan nyo ang ganda ng gown na ito. Inayos nga lang ni ate yung tali nun sa likod at sinabi nga ni ate na mukhang parang hindi daw kasya. Malaki kasing tiyan nitong kapatid ko pero buti na lang ay nagawa ng paraan. Alam nyo, nung nag-aaral pa ako, gustong gusto kong maranasan na makasali sa JS. Kaya lang madalas nakapos kami sa pera kasi mama ko lang naman yung nagpapaaral sa akin. Tapos dahil gusto kong makasali at gusto niya rin, ginawa niya ng paraan. Ang gown na dapat susuotin ko nun sa JS, narentahan niya na yun ng half. Tapos may stepfather ako nun, kinokontra niya yung pagsali ko sa JS. Inuna pa daw namin yung mga ganong bagay kaysa daw sa pambili ng bigas. Dapat daw ibili na lang namin ng bigas yun kesyo ganto ganyan. That time may bigas naman kami nun. Tapos ang dami niya pang sinasabi na kung ano-ano na masasakit. That time na hurt at nainis ako. To make the long story short,
short, sabi ko sa mama ko hindi na lang ako sasali. Bawiin niya na lang yung half na nirenta niya sa gown tapos ipambili na lang namin ng bigas yun. Sabi ng mama ko tumuloy na daw ako, sumali na daw ako kasi narentahan na daw niya yun ng half. Pero dahil sa sobrang inis, nag-final decision na ako na di na ako sasali kaya di na ako sumali. Pero that day na sinabi ko sa mama ko na hindi na ako sasali, iyak ako ng iyak noon kasi yung totoo gustong gusto kong sumali nung time na yun. Bakit? Kasi isang beses lang naman ng estudyante mararanasan ng JS sa buong buhay niya. Sabi ko nga kahit di na ako sumali ng isa pa kasi may isa pa ng grade 10, di na lang ako sasali kahit makasali lang ako ngayong grade 9. At isa pang bakit? Kasi sa JS ko lang naman mararanasan makapagsuot ng gown kasi nung 7th birthday, 18th birthday ko, wala namang handa tapos di ko naman naranasan makapagsuot ng ganitong gown. Isa yun sa mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Naiiyak tuloy ako. Kaya nung sinabi ng kapatid ko na gusto niya sumali ng JS, sabi ko sige sumali ka, sagot ko na yung gown. Pero nung malapit na yung JS nila, namimiligro pa na makasali siya. Ang dami kasi namin binayaran nung payday ko. Pero dahil gusto ko na maranasan niya yung hindi ko naranasan, ginawan ko ng paraan para makasali siya at makapag-rent kami ng gown. Yun na yun. Anyways, balik tayo dito sa video. Nagkakaiyakan na tayo dito, apa. Ito ngang gown na sinukat niya na kulay lilac ay katulad lang ng design ng royal blue. Pareho naman silang maganda nung kulay blue kasi pareho lang naman sila ng design. Pero dahil mas nagandahan kami sa kulay nito, ito na nga yung napag-desisyon na naming dalawa na kuhanin. At dito nga ay in-steam na ni ate yung gown kasi medyo gusot siya. Nung hindi niya pa to in-steam, sabi ko nga sa kanya, natatawa ako kasi sabi ko sa kanya kung pwede namin tong planchahin pagdating sa bahay. Tapos sabi niya, steam na lang daw. Hindi yata pwedeng planchahin. Natatawa tuloy ako sa sarili ko ng mga time na to. Ganito talaga yata yung procedure na ginagawa kapag gusot yung gown. Nung natapos na ni ate na planchahin dahil anong oras na rin to, sabi ko nga ay uuwi na kami. Ito na nga yung napag-desisyon na namin na kuhanin. Pero sabi namin sa kanya, i-chat niya muna yung tita niya, yung pinakang owner. Pamangkad lang kasi ng owner itong nag-assist sa amin. At nung chinat niya, ay B, sayang, nakabook na pala yung kulay lila kaya ito na lang. Kaya pala nakahanda na tong royal blue nung pagdating namin kasi ito pala yung sinabi ng owner dun sa pamangkan niya na kukunin namin. Pero ang pagkakaalam ng kapatid ko, wala silang napag-usapan na ganon. Kaya sinukat niya pa yung color lila kasi pinabasa rin sa akin ng kapatid ko yung pinag-usapan nila at pinabasa rin naman namin doon sa pamangkin ng owner yung naging chat nila. Di pala sila nagkaintindihan ng kapatid ko sa napag-usapan nila. Di na kami nag-inarte. Syempre kinuha na namin tong royal blue kasi rush time na rin kung maghahanap pa kami ng ibang mapagre-rentahan. Itong royal blue ka-design din naman siya ng kulay lila. Tsaka baka mamaya mas mahal pa dun sa iba naming mahanap. Ito natawaran namin siya. On the budget din kasi yung wallet namin. Sumakay na nga kami dito ng tricycle palabas ng Tadlak at pagkababangan namin ay sumakay naman kami ng jeep pa Santa Cruz. Yung kapatid ko nga ay uuwi na siya ng mag-isa at ako ay bababa dito sa may munisipyo ng Los Baños kasi dito na ako mag-aantay ng shuttle. 4:50 na rin kasi to, hanggang 5:20 lang yung last shuttle namin. Kung pupunta pa ako dun sa pick-up point na madalas kong sinasakay ng shuttle, malilate ako at hindi aabot sa last trip. At hanggang dito na nga lang kasi papasok na ako. Thank you for watching. Follow my page for more. See you on my next vlog. Bye! Love you all. Mwah!